Nakatenggang building projects, sira-sirang mga daan at drainage system, at napabayaang river rehabilitation at green infrastructure projects. Ilan lamang ito sa mga proyektong isa-isang sinolusyonan ng City Engineering Department. Sa lawak kasi ng sakop ng trabaho at sa dami ng mga proyekto, aminado ang departamento na hindi madali ang pagtugon dito. Lalo pa at karamihan sa proseso ay manual, talamak sa red tape at korupsyon. Bilang tugon, dinisenyo ng departamento ang isang centralized platform na magpapabilis sa pagmomonitor at pagpapatupad ng infrastructure projects ng lungsod. Ito po yung City Engineering Project Monitoring System or CEPMS. Ang CEPMS po ay ginagamit ng City Engineer para masiguro na nai-implement ng mabuti at maayos ang mga infrastructure projects. At ito po ay nakakatulong sa amin sa real and updated monitoring of projects. Lahat po ng data, accomplishment data ng projects ay nai-store natin on a regular basis. Ang City Engineering Project Monitoring System ay nakatulong para makita ang status ng mga infrastructure project ng lungsod. Gamit ang CEPMS, na pagsasama din ito sa isang platform ang mga datos mula sa mga ongoing na proyekto ng lungsod. Before, ang mga project engineers po ang ginagawa po ay gumagawa po sila ng manual report, minsan nga written pa, tapos sinasubmit po nila on a monthly or bi-monthly basis. No? We converted all of these manual documents into electronic form. So meron po tayong software na ginagamit kung saan nag-encode po ng accomplishments ang engineering on a weekly basis, and we are comparing it to the target schedule. So nagkakaroon po tayo ng picture, no, kung ano ba talaga yung progress ng mga city government projects, and at the same time nakabuo po tayo ng consolidated accomplishment for all of the projects. Na monitor po natin kung ano po yung moving na project, na monitor po natin kung ano yung hindi moving na projects, kasi kapag hindi moving ang project, dapat meron tayong desisyon na gagawin. Lahat ng datos ng infrastructure projects ng lungsod mula 2021 ay nasa CEPMS na. Dahil dito, 214 na road rehabilitation, housing at iba pang city-initiated infrastructure projects ang natapos, at ang iba ay mas maaga pa sa completion deadline. Kabilang narito ang Bagong Silangan Evacuation Center. Mayroon itong maayos na restroom, laundry at drying areas at rainwater harvesting system. Physically, natapos yung project very timely doon sa pangangailangan nung nagkaroon tayo ng heavy rains. So, ang kagandahan doon, nagamit na ng mga Q citizens yung facility at naging safe sila during the eventuality of nung heavy rains. We are able to finish it in a shorter duration because of updated monitoring. Bali, 2 beses na po kami nakalikas dito, ma'am. Maganda po dito, ma'am, kasi po, unang-una, malinis dito. Pangalawa po, parang napakatibay po dito. Safety po, hindi po kami nababasa. Napakalaking bagay po at kami po ay nagpapasalamat na nagkaroon po ng project na magpatayo ng ganito kalaking building para po sa amin. Kasi po, wala naman po kaming ibang mapupuntahan. Kung may pangungurakot, hindi po ito matatapos agad. Malinis ang pamahalaan kasi po natapos siya agad-agad. Para kay Nanay Rosita, mahalaga ito sa mga tulad niya na suki na ng evacuation center dahil may natatakbuhan sila tuwing may baha, bagyo o sakuna. Sinisiguro naman ng lokal na pamahalaan na dekalidad ang mga proyektong ipinapatayo ng lungsod. We assure na nagko-conform po tayo sa mga specifications and plans ng pinovide ni city architect. From the foundation po up to finishes po is very strict po naming chine-check po if si contractor is sinusunod ba. Nandito po kami para lang mai-deliver namin na maayos po, dekalidad, sumusunod sa plano para maging at ease ho sila, para ma-serve po natin sa city citizens ng maayos din po. Dati, isa ang engineering department sa mga notorious at corrupt na sangay ng lokal na pamahalaan. Ngayon, kasangga na natin ang engineering department sa pagsasabuhay ng good governance. Naputol ang red tape sa kanilang hanay dahil bantay sarado ang lahat ng transaksyon mula pagpaplano, pagkontrol sa gastos hanggang sa pagtatapos ng proyekto.
Patuloy sa pagiging epektibo ng CEPMS ang pagkilala ng International Data Corporation Future Enterprise Award sa proyekto at sa lokal na pamahalaan para sa kategoryang Special Award for Digital Innovation. Plano naman ng lokal na pamahalaan na mas palawakin pa ang CEPMS at gawin itong online at bukas sa bawat Q-citizen. Layo nito na mahikayat ang Q-citizens na makialam at makita na nagagamit sa tama ang buwis na kanilang binabayad. I think this is the first for any government agency to adopt this kind of monitoring tool. So hindi lang siya tulong sa amin, but siguro magiging tulong din siya sa mga ibang government agencies na gusto ring magkaroon ng automated system. Maganda rin siya na ma-adapt. We are currently developing an expanded system. Ang plano namin is to automate everything. Kasi yan ang magiging tool natin for efficient management. See, we're not afraid if our projects will be examined. Napaka-importante nito kasi yung ating trabaho sa gobyerno is directly related to public services. Kailangan natin na maging transparent para alam din ng Q-citizens kung ano yung ginagawa namin. Maliit man o malaking proyekto, para kina Nanay Rosita, mahalagang nalalaman ng bawat Q-citizen ang mga programa ng lungsod at napapakinabangan nito ng lahat.